Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kakwentuhan. Muli, ako ang inyong lingkod na maghahatid sa inyo ng isang salaysay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Samahan niyo akong buksan ang panibagong aklat ng buhay. Sabi nila, ang anibersaryo ay pagdiriwang ng pagmamahalan. Pero paano kung sa mismong araw na yon, matuklasan mo na ang 10 taon ng pagsasama ninyo ay isang malaking kasinungalingan? Anong gagawin mo kung ang sorpresa na inihanda mo ay mapalitan ng isang katotohanang dudurog sa buo mong pagkatao? Ang samyo ng paboritong kaldereta ni Sylvan ang sumalubong sa gabing iyon. Maingat na inayos ni Luningning ang 2 plato sa kanilang hapagkainan. Pinakintab ang mga kubyertos at sinindihan ang kandilang nagbibigay ng malambing na liwanag sa buong silid. 10 taon, isang dekada na silang kasal. Sa loob ng 10 taon na yon, isinantabi niya ang sarili niyang pangarap na makilala bilang isang mahusay na arkitekto. Pinili niyang manatili sa likod ng kanyang asawa, ang maging lihim na sandata sa bawat tagumpay ng Monte Carlo Prime Holdings. Bawat blueprint, bawat disenyo na hinangaan ng lahat ay nagmula sa kanyang kamay at isipan. Ngunit ang pangalan na laging nababanggit sa entablado ay ang pangalan ni Sylvan Monte Carlo. At para kay Luningning, sapat na yon. Ang tagumpay ni Sylvan ay tagumpay niya. Ang kaligayahan nito ay kaligayahan niya. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng kabuuan ng kanyang inihanda. Isang bote ng mamahaling alak, ang paboritong putahe ni Sylvan, at isang maliit na kahon na naglalaman ng regalong pinag-ipunan niya. Isang relos na matagal na nitong tinitingnan sa isang magasin. Ito ang perpektong gabi para sa perpektong pagdiriwang. 8:00 na ng gabi. Dapat ay kanina pa umuwi si Sylvan. Sinubukan niyang tawagan ito, ngunit hindi sumasagot. Marahil ay na-traffic lamang. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Umupo siya sa sofa, niyakap ang isang unan, at hinintay ang pagdating ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa garahe. Mabilis siyang napatayo, inayos ang kanyang bestida at sinalubong ito sa pinto nang may matamis na ngangiti. "Happy anniversary, mahal ko," bati ni Sylvan, kasabay ng isang mabilis na halik sa kanyang labi. May dala itong isang bouquet ng rosas. "Pasensya na, may tinapos lang na mahalagang meeting." "Ayos lang, ang mahalaga, narito ka na," sagot ni Luningning. Tinanggap ang mga bulaklak. Kahit pagod ang mukha ng asawa, naroon pa rin ang karisma na unang minahal niya dito. "Naghanda ako ng hapunan. Alam ko namang hindi mo ako bibiguin," sabi ni Sylvan. Tinanggal ang kanyang coat at inilapag sa sofa. "Magbibihis lang ako saglit." Habang naglalakad si Sylvan paakyat ng hagdan, naiwan sa ibabaw ng coat nito ang kanyang cellphone. Umilaw ito, hudyat ng isang bagong mensahe. Hindi niya sinasadyang sulyapan iyon, ngunit sapat na ang kanyang nakita para manlamig ang kanyang buong katawan. "Amaria, see you tomorrow, my love. I can't wait to get rid of her for good. Ready for our new life?" Napatigil sa paghinga si Luningning. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sino si Amaria? Anong ibig sabihin ng get rid of her? Dahan-dahan na parang may sariling isip ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang telepono. Hindi ito nakalock. Sa isang iglap, gumuho ang mundong 10 taon niyang binuo. Ang usapan nila ni Amaria ay puno ng mga salitang matatamis at mga planong karumal-dumal. Mga larawan nila sa isang beach resort, mga pangako ng kinabukasan, at ang pinakamasakit sa lahat, ang plano kung paano siya iiwan ni Sylvan. "Sylvan, just one last project, babe. Once the funds from the Azure Tower project are secured, I'll file for annulment. I'll tell her it's not working out anymore. She's smart, but she's too in love to see it coming." Amaria, "Make sure she gets nothing. She doesn't deserve a single centavo from your empire." Sylvan,
Don't worry, I built this empire. She was just a supportive wife. She'll be fine. Bawat salita ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang imperyong sinasabi nito, ang imperyong binuo mula sa kanyang mga puyat, sa kanyang dugo at pawis, sa mga pangarap na tinalikuran niya. Isang supportive na asawa lang. Narinig niya ang mga yabag ni Sylvan pababa. Sa isang kisap mata, ibinalik niya ang telepono sa ibabaw ng coat. Pinunasan ng luhang hindi niya namalayang pumatak at huminga ng malalim. Ang sakit ay napalitan ng isang kakaibang lamig. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan. Ang bango niyan, mahal, sabi ni Sylvan nang makabalik ito. Suot ang isang simpleng t-shirt at shorts. Umupo ito sa hapagkainan at ngumiti sa kanya. Ano pa bang mahihiling ko? A beautiful wife and a wonderful dinner. Ngumiti si Luningning. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Para sa'yo, lahat. Pinanood niya itong kumain ng may gana. Pinanood niya itong purihin ang kanyang luto. Pinakinggan niya ang mga kasinungalingan nito tungkol sa mahalagang meeting. Sa bawat subo, sa bawat salita, ang nasisirang puso ni Luningning ay dahan-dahang nagiging bato. Ang sorpresa niya para dito ay isang relos. Ang sorpresa pala nito para sa kanya ay ang katapusan ng lahat. Nang gabing iyon, matapos ang kanilang hapunan at pagpapanggap, hinintay niyang makatulog nang mahimbing si Sylvan. Tinitigan niya ang natutulog na mukha nito, ang mukhang minahal niya, nang higit pa sa kanyang sarili, ang mukha ng taong sumira sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Walang ingay, naglakad siya patungo sa kanilang home office, ang sanktuaryo niya, ang lugar kung saan isinilang ang lahat ng mga proyektong nagpayaman kay Sylvan. Lumuhod siya sa harap ng kanyang antigong mesa na gawa sa narra. May isang bahagi doon na tanging siya lang ang nakakaalam kung paano buksan. Isang sikretong kompartimento. Sa loob nito, kinuha niya ang isang itim na external hard drive. Isang maliit na bagay na naglalaman ng lahat ng kanyang orihinal na mga gawa. Mga digital na kopya ng bawat blueprint na may lagda at petsa. Mga video ng kanyang pagguhit. Mga email na nagpapatunay na siya ang utak sa likod ng lahat. Sa ibabaw ng hard drive, may isang label na isinulat niya noon bilang isang munting biro sa sarili. Ngunit ngayon, ito na ang kanyang magiging katotohanan. Ito na ang kanyang magiging sandata. Nakatatak dito ang mga salitang, ang tunay na arkitekto. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Luningning. Ang pighati na naramdaman niya kagabi ay nagyelo at naging isang matibay na determinasyon. Habang mahimbing na natutulog si Sylvan, ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Sinimulan ni Luningning ang unang hakbang ng kanyang tahimik na pag-alis. Ang bawat kilos niya ay kalkulado, bawat galaw ay may layunin. Ang arkitektong nagtayo ng imperyo ng kanyang asawa ay siya ring arkitekto na ngayon ang isang maingat na planong pagguho. Una niyang tinawagan ng kanyang abogado, isang matalik na kaibigan ng kanyang ina na matagal nang nagdududa sa tunay na pagkatao ni Sylvan. 5:00 pa lang ng umaga, ngunit sinagot nito ang tawag na para bang hinihintay na niya ito. Tita Lorna, it's me, Ning. Mahinang sabi ni Luningning sa telepono habang nakatanaw sa bintana ng kanyang opisina. It's time. I'm executing the contingency plan. Narinig niya ang malalim na paghinga sa kabilang linya. Are you sure, Hija? Once we start this, there's no turning back. I have never been more sure in my life, tita. Sagot niya, ang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. He's having an affair. He plans to leave me with nothing. But he won't. I won't let him. Ibinigay niya ang mga huling instructions sa abogado. Ang lahat ng dokumento na nagpapatunay ng kanyang intellectual property rights na matagal na nilang inihanda ay kailangang maisumite sa tamang ahensya sa unang oras ng trabaho sa araw na yon. Ang mga bank account na nakapangalan lamang sa kanya
kung saan niya palihim na inililipat ang kanyang mga professional fees sa loob ng ilang taon ay kailangan ng isecure at ang pinakamahalaga sa lahat, ang pag-activate sa mga loan agreement na co-signed ni Sylvan para sa mga pekeng expansion projects, mga utang na ang tanging kolateral ay ang mismong mga ari-arian ng Monte Carlo Prime Holdings. Hindi alam ni Sylvan na ang mga investors sa proyektong iyon ay mga kumpanyang kontrolado ng mga kaibigan ni Luningning at ang pera ay matagal nang nakatago sa isang offshore account. Pagkatapos ng tawag, sinimulan niyang mag-empake. Hindi niya dinala ang mga mamahaling damit o alahas na bigay ni Sylvan. Isang maleta lamang ang kanyang binitbit. Naglalaman ng mga simpleng damit, ilang mahahalagang libro, at ang kanyang mga personal na gamit. Ang mga bagay na binili niya mula sa sarili niyang pera. Sunod niyang pinuntahan ang silid ng kanilang kasambahay, si Mayumi. Si Mayumi ay higit pa sa isang katulong. Siya ang kanyang naging kapatid at karamay sa loob ng bahay na yon sa loob ng 8 taon. Kumatok siya ng marahan. Nagulat si Mayumi nang makita ang amo na may bitbit na maleta. Sa isang tingin pa lang sa mga mata ni Luningning, alam na niyang may mali. Ate Ning, anong nangyayari? Aalis po kayo? Nag-aalalang tanong nito. Mayumi, sabi ni Luningning, hinawakan ang kamay ng dalaga. Kailangan ko nang umalis at kailangan ko ang tulong mo. Sasama ka ba sa akin? Hindi nagdalawang isip si Mayumi. Tumango ito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at katapatan. Kahit saan po kayo magpunta, Ate Ning. Susunod po ako. Salamat! Naiiyak na sabi ni Luningning. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang bibigay na siya. Niyakap niya si Mayumi ng mahigpit. Mag-empake ka na rin ng gamit mo. Huwag kang magdadala ng marami. Hihintayin kita sa labas. Isang taxi ang susundo sa atin. Habang nag-aayos si Mayumi, nilibot ni Luningning ang kabahayan sa huling pagkakataon. Bawat sulok ng bahay na yon ay siya ang nagdisenyo. Ang matataas na kisame, ang malalawak na bintanang salamin na nagpapapasok sa liwanag ng araw, ang hardin na siya mismo ang nagtanim. Itinayo niya ito bilang isang pugad ng pag-ibig. Hindi niya akalain na ito rin ang magiging hawla ng kanyang pagkakatali. Hinaplos niya ang kanyang mga architectural models na nakadisplay sa sala. Mga gusaling ngayon ay tanyag na landmark sa syudad, lahat ay nagtataglay ng apelyidong Monte Carlo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Malapit na. Malapit nang malaman ng mundo kung sino ang tunay na may likha sa mga ito. Pumunta siya sa kanilang kwarto. Natutulog pa rin si Sylvan, walang kamalay-malay. Inilapag ni Luningning ang susi ng bahay at ang susi ng kanyang kotse sa ibabaw ng bedside table. Pagkatapos, marahan niyang hinubad ang kanyang 10 taong wedding ring. Pinagmasdan niya ito saglit, ang kumikinang na diamanteng simbolo ng mga sirang pangako. Inilapag niya ito sa tabi ng mga susi. Ang huli niyang ginawa ay ang pagsulat ng isang maikling liham. Walang sumbatan, walang galit, tanging mga salitang simple at matalas. Nang makalabas siya ng bahay, naghihintay na si Mayumi. Sakto namang dumating ang taxi na kanyang ipinatawag. Bago sumakay, humarap siya at tinignan ang bahay sa huling pagkakataon. Ang bahay na itinayo niya mula sa pangarap. Ang bahay na ngayon ay iiwanan niya na para simulan ang panibagong buhay mula sa mga guho. Sumakay sila sa taxi at umalis ng walang lingon-likod. Ang patutunguhan, ang airport, ang destinasyon, New York. Makalipas ang ilang oras, nagising si Sylvan Montecarlo sa isang nakakabinging katahimikan. Napansin niyang wala sa tabi niya si Luningning. Inisip niyang baka nasa kusina lang ito at naghahanda ng almusal. Bumangon siya at nakita ang mga susi at ang singsing sa kanyang mesa. Doon niya unang naramdaman ang kaba. Sa ibabaw ng kanyang unan, may isang nakatuping papel. Kinuha niya ito
at binasa. Ibinabalik ko sa iyo ang kalayaan na matagal mo nang inaasam. Good luck. Luningning. Isang tawa ang kumawala mula sa bibig ni Sylvan. Isang tawang may halong pagmamaliit. Nagtatampo lang ito. Isang linggo, babalik din iyan. Hindi nito kayang mabuhay nang wala siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng mensahe para kay Amaria. She's gone. The house is all ours, babe. The party is just getting started. Hindi niya alam na sa pag-alis ni Luningning, hindi lang isang asawa ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang pundasyon, ang mga haligi at ang arkitekto ng kanyang buong buhay. At ang party na inaakala niya ay simula pa lamang, sa katunayan, ay malapit nang matapos sa kamkakabi. Ang unang linggo ng kalayaan ni Sylvan Montecarlo ay isang walang katapusang pagdiriwang. Sa wakas, malaya na siya sa anino-nino ng isang asawang sa tingin niya ay palaging may lungkot sa mga mata. Malaya na siyang ipangalandakan ang kanyang relasyon kay Amaria Valderrama, isang babaeng sa kanyang paningin ay hiyas na karapat-dapat isabit sa kanyang braso. Dinala niya si Amaria sa pinakamamahaling mga restaurant, ipinakilala sa kanyang mga kasosyo sa negosyo bilang ang bagong inspirasyon niya. Tuwang-tuwa si Amaria sa bawat papuri, sa bawat pagbili ni Sylvan ng mga alahas at signature bags. So, the queen has finally left her lonely castle? Tukso ni Amaria isang gabi, habang umiinom sila ng champagne sa isang rooftop bar na tanaw ang buong syudad. She left. It was easier than I thought. Mayabang na sagot ni Sylvan habang pinapaikot ang alak sa kanyang kopita. She thinks she can survive without me. Babalik din yun, magmamakaawa, kapag naubos na ang pera niya. Para sa kanya, si Luningning ay isang ibon na lumaki sa gintong hawla. Hindi nito alam kung paano lumipad sa labas. Hayaan mo na siya. Ang mahalaga, tayo na. Malamig na sabi ni Amaria, hinawakan ang kanyang kamay. This is our empire now, my love. To our empire, sabi ni Sylvan, itinaas ang kanyang kopita. Nagtagay sila sa ilalim ng mga bituin habang ang mga pundasyon ng imperyong yon ay unti-unti nang giinigiba ng hindi niya namamalayan. Sa sumunod na Lunes, pumasok si Sylvan sa Monte Carlo Prime Holdings na may bagong sigla. Ipinatawag niya ang lahat ng department heads para sa isang emergency board meeting. Buong kumpiyansa siyang tumayo sa harap ng mahabang mesa. Good morning everyone, panimilan niya. As you all know, my wife, Luningning, and I have decided to go our separate ways. But let me assure you this will not affect the company. In fact, this is a new beginning for us. A more aggressive, more ambitious Monte Carlo Prime Holdings. Inilatag niya sa screen ang mga plano para sa kanilang susunod na malaking proyekto. Isang state-of-the-art residential condominium. Ito ang huling serye ng mga disenyo na natapos ni Luningning bago ito umalis. Ipinirisinta niya ito na para bang siya ang gumawa ng bawat guhit. This is my vision, sabi niya sa mga taong naroon. A testament to our strength and innovation. Humanga ang board. Ang mga disenyo ay, gaya ng dati, napakatalino. Walang sino man ang nagtanong kung saan nanggaling ang mga iyon. Sanay na silang lahat na ang mga obra maestra ay bigla na lang lumilitaw sa mesa ni Sylvan Montecarlo. Para sa kanila, siya ang henyo. At si Sylvan, sa paglipas ng mga taon, ay nagsimula na ring maniwala sa sarili niyang kasinungalingan. Pagkatapos ng matagumpay na meeting, bumalik siya sa kanyang opisina. Pakiramdam niya ay kaya niyang sakupin ang mundo. Ngunit ang pakiramdam na yon ay biglang naputol nang tumunog ang kanyang private line. Numero ito ng manager ng bangko na pinagkakatiwalaan niya. Good morning, Sylvan. Bati ni Mr. Chua. I'm just calling to verify a transaction. Medyo malaki kasi. There was a full withdrawal on the loan for the Visayas Logistics Hub project. I just wanted to confirm if this was authorized by you. Kumunot ang noo ni Sylvan. Ang proyektong iyon, isa iyon sa mga expansion plans
na inilatag ni Luningning ilang buwan na ang nakakaraan para daw palakasin ang kanilang portfolio. Si Luningning ang nag-asikaso ng lahat ng papeles, pinirmahan lang niya. Yes, of course, Mr. Chua. That's for the initial procurement of materials. Pagsisinungaling niya, ayaw magpahalata na wala siyang ideya. Everything is in order. Okay then, just doing my due diligence. Thank you, Sylvan. Sabi ng bank manager bago ibaba ang tawag. Ibinaba ni Sylvan ang telepono, bahagyang nainis. Bakit naman withdraw ni Luningning ang buong halaga nang hindi nagpapaalam? Marahil ay bahagi ito ng pagtatampo niya. Ipinagsawalang bahala niya ito. Malaking kumpanya sila at ang perang yon, bagamat malaki, ay isang maliit na bagay lamang. Ngunit kinahapunan, habang abala siya sa pag-apruba ng bagong kotse para kay Amaria, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang mahalagang kliyente, si Mr. Velasco, isang bilyonaryong developer. Sylvan, my friend, congratulations on the Azure Tower. Brilliant work, as always. Your team's genius is unparalleled. Masayang bati nito sa kabilang linya. Thank you, Mr. Velasco. We aim to please. Mayabang na sagot ni Sylvan. I know, that's why I'm calling. We have a new waterfront project in Palawan. Mas malaki pa sa Azure, and I want no one else but your firm to design it. Sabi ni Mr. Velasco. But I have one condition. For this new project, I want to meet the mind behind it all. I want to personally speak with your chief architect, the one you've kept hidden all these years. Gusto kong marinig mismo sa kanya ang kanyang vision. Natahimik si Sylvan, nanlamig ang kanyang mga kamay. Chief architect? Wala silang opisyal na chief architect. Si Luningning. Siya lang naman ang gumagawa ng lahat. Ngunit ano ang sasabihin niya? My wife, who just left me? He's a very private person, Mr. Velasco. Very elusive. Pagsisinungaling niya, habang nag-iisip ng palusot. I don't care, Sylvan, tumawang sabi ni Mr. Velasco. I am willing to pay double the usual fee. Just arrange a meeting between me and your genius. I want to shake the hand of the person who designs dreams. Napatulala si Sylvan sa telepono matapos magpaalam ang kliyente. Doble ang bayad. Isang proyektong magpapatibay sa kanyang legacy, ngunit may isang problemang hindi niya kayang solusyonan. Paano niya haharapin sa kliyente ang isang henyo na hindi niya alam kung nasaan? Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Sylvan na ang aninong matagal na niyang tinataguan at minamaliit ay hindi lang pala isang anino. Ito pala ang mismong haligi ng kanyang imperyo. At ngayon, ang haliging iyon ay bigla na lang naglaho. Ang lamig ng hangin sa New York ay ibang-iba sa init ng Pilipinas. Para kay Luningning, ang bawat bugso nito ay isang paalala na nasa ibang mundo na siya. Malayo sa buhay na kanyang tinalikuran. Ang maliit na apartment na nakuha nila ni Mayumi sa Queens ay malayong-malayo sa Distrito Esmeralda. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya siyang huminga. Ate Ning, sigurado po ba kayo rito? Tanong ni Mayumi sa kanya isang umaga, habang inihahain ang almusal na sinangag at itlog. Kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalala. Kaya niyo pa po ba? Pwede naman po akong maghanap ng trabaho sa isang restaurant para makatulong. Isang matipid na ngiti ang isinukli ni Luningning. Huwag kang mag-alala, Mayumi. May sapat pa tayong ipon at hindi ako pumunta rito para magtago. Pumunta ako rito para magsimula. Ngunit ang pagsisimula ay hindi madali. Ang New York ay isang syudad ng mga pangarap, pero isa ring syudad na kayang lumamon ng mga nangangarap. Sa Pilipinas, ang pangalan niyang Serrano ay walang bigat. Dito, lalong walang nakakakilala sa kanya. Nagpadala siya ng kanyang portfolio sa iba't ibang architectural firms. Ang ilan ay hindi sumagot. Ang ilan naman ay nagpadala ng magagalang na rejection letter. Your designs are impressive, Miss Serrano, sabi sa kanya ng isang HR manager sa isang interview.
But you have no actual on-site experience under your own name. All these projects are credited to Monte Carlo Prime Holdings. Bawat pagtanggi ay isang kirot, isang paalala ng kanyang naging desisyon na manatili sa anino ni Sylvan. Ginusto niya iyon noon, ngunit ngayon, pinagsisisihan niya. Nag-aalala siya na baka ang pinakamalaking pagkakamali niya ay hindi ang pagtitiwala kay Sylvan, kundi ang paglimot sa sarili niyang pangalan. Gabi-gabi, habang si Mayumi ay mahimbing na natutulog, si Luningning ay nananatiling gising, nakaupo sa harap ng bintana, hawak ang isang lapis at sketchpad. Gumuguhit siya hindi para sa kliyente, kundi para sa kanyang sarili. Iginuguhit niya ang mga gusaling sumasalamin sa kanyang nararamdaman, matatayog, matitibay, ngunit may mga salaming bintana na nagpapakita ng hina sa loob. Ito ang naging paraan niya upang huwag tuluyang malunod sa pangamba. Isang hapon, upang makatakas sa 4 na sulok ng kanilang apartment, nagpunta si Luningning sa isang maliit na gallery sa Soho na nagtatampok ng mga gawa ng mga bagong arkitekto. Naglalakad siya sa gitna ng mga architectural models at blueprints ng isang partikular na disenyo ang pumukaw sa kanyang pansin. Isa itong maliit na community library. Simple ngunit napakatalino ng pagkakagawa. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya namalayang may isang lalaking tumabi sa kanya. "It has a soul, doesn't it?" sabi ng lalaki sa malalim na boses. Nagulat si Luningning. "Yes, it's honest." "Honest, that's the perfect word," sabi ng lalaki. Tumingin ito sa kanya. "You're an architect." Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Tumango si Luningning. "How did you know?" "The way you look at it. You're not just looking at a model, you're reading its story." Sagot ng lalaki at inilahad ang kamay. "Akihiro Datu." "Luningning Serrano." Pakilala niya. "Luningning." Pag-ulit ni Akihiro sa kanyang pangalan na may perpektong bigkas. "Brilliance. It's a beautiful name." Ngumiti ito. "Filipino? You know the language?" Tanong ni Luningning, bahagyang nagulat. "My mother is from Cebu. I grew up in Manila before we moved here." Paliwanag ni Akihiro. Ang nangiti nito ay mainit, at ang mga mata ay may kakaibang talas, na para bang nakikita nito ang nasa likod ng kanyang mga ngiti. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Nalaman ni Luningning na si Akihiro ang CEO ng Datu Land Development, isang mabilis na sumisikat na real estate company. At nalaman naman ni Akihiro ang sitwasyon ni Luningning, isang arkitektong may napakagandang portfolio, ngunit walang pangalan. "Can I see your sketches?" Tanong ni Akihiro. Nag-alinlangan si Luningning, ngunit may kung anong tiwala siyang naramdaman sa lalaki. Inilabas niya ang kanyang sketchpad mula sa kanyang bag at ipinakita ang mga disenyo na ginawa niya sa loob ng mga gabing hindi siya makatulog. Habang tinitingnan ni Akihiro ang bawat pahina, ang ekspresyon nito ay nagbago mula sa simpleng interes hanggang sa malalim na paghanga. Tumigil ito sa isang partikular na disenyo, isang gusali na ang hugis ay parang isang bulaklak na unti-unting bumubuka. "This is..." Wala itong masabi. "This is a masterpiece." "It's just a doodle," mahinang sabi ni Luningning. "No," maring sabi ni Akihiro, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "This is not a doodle. This is a statement." Ito ang sagot sa matagal ko nang hinahanap. Inilahad nito ang isang calling card. "My company is looking for a breakthrough design for our flagship project in Hudson Yards, something that will put us on the map. I've rejected dozens of proposals from big-name firms. They all lack one thing." "And what is that?" Tanong ni Luningning. "A soul," sagot ni Akihiro. Ang mga mata ay nakatitig pa rin sa sketchpad. Pagkatapos ay tumingin itong muli kay Luningning. Ang boses ay seryoso at puno ng pananabik. "So, Miss Luningning Serrano, I have a proposal for you. Don't work for me. Work with me
Be my partner in this project. Design me a building that will become an icon. If you succeed, I promise you, the whole of New York will know your name." Napatitig si Luningning kay Akihiro, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Isang panibagong pinto ang biglang nagbukas sa harap niya, sa panahong akala niya ay sarado na ang lahat. Isang alok na hindi lang trabaho, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataon na muling buuin ang kanyang sarili, hindi bilang asawa ni Sylvan, kundi bilang si Luningning. Lumipas ang 1 buwan mula nang umalis si Luningning, at ang inakala ni Sylvan na simpleng pagtatampo ay nagiging isang nakakabahalang katotohanan. Hindi na niya ito makontak. Ang social media accounts nito ay deactivated. Para siyang bulang biglang naglaho. At kasabay ng paglaho nito, unti-unting lumitaw ang mga bitak sa imperyong akala niya ay matatag. Ang alok ni Mr. Velasco para sa Palawan Project ay nakabitin pa rin. Araw-araw itong tumatawag, nangungumusta tungkol sa henyo niyang arkitekto. Palusot naman ng palusot si Sylvan. Nasa abroad, naghahanap ng inspirasyon. Minsan niyang sinabi, "Nagpapahinga, masyadong na-drain sa Azure Tower Project." Sabi naman niya sa ibang araw. Ngunit alam niyang nauubos na ang kanyang mga dahilan. Ang mas malaking problema ay ang mga kasalukuyan nilang proyekto. Walang bagong disenyong dumarating. Ang in-house architects ng kumpanya ay magagaling, ngunit sila ay mga tagasunod, hindi mga visionary. Sinubukan nilang gayahin ang estilo ng mga nakaraang proyekto, ang estilo ni Luningning, ngunit ang resulta ay mga kopya na walang kaluluwa. Isang umaga, sa isang pulong kasama, ang isang mahalagang kliyente para sa isang bagong mall. Ipinresinta ni Sylvan ang disenyong ginawa ng kanyang team. Pinaghalong kopya ito ng 2 sa mga pinakasikat na gawa ni Luningning. "Mr. Monte Carlo," sabi ng kliyente, isang matandang negosyanteng insik na kilala sa pagiging diretso. "I came to you for your signature innovation. What you're showing me is a shadow of your past work. It's beautiful, but it's empty. It lacks the spark. Where is the magic?" Ang mga salitang yon ay tumama kay Sylvan na parang isang sampal. Sa unang pagkakataon, napahiya siya sa harap ng isang kliyente. Walang magic. Dahil ang salamangkero ay wala na. Ang stress sa trabaho ay nadala niya hanggang sa bahay. Si Amaria, na dati isang kaaliwan, ay nagiging isang dagdag na pasanin. Ang pagiging maluho nito ay wala ng preno. Linggo-linggo ay may bago itong bag, sapatos o alahas. Ang credit card bills na dumarating ay nakakalula. "Sylvan, my love, look." Masayang sabi ni Amaria isang gabi. Ipinapakita ang isang diamanteng kwintas. "Doesn't it look perfect on me?" "How much was that?" Walang ganang tanong ni Sylvan habang tinitingnan ang mga papeles sa kanyang lamesa. "Oh, don't worry about the price. It's a gift. From you to me." Malamig nitong sabi, hinalikan siya sa pisngi. Dati, ang mga ganitong bagay ay nagpapasaya kay Sylvan. Ito ang patunay ng kanyang tagumpay. Ngunit ngayon, habang nakikita niya ang mga numerong pula sa kanyang financial statements, ang bawat gastos ni Amaria ay parang karayom na tumutusok sa kanya. "Amaria, we need to cut back a little," sabi niya isang gabi, pagkatapos ng isang mainit na pagtatalo sa telepono kasama ang kanyang accountant. "Cut back? What are you talking about?" Tumaas ang kilay ni Amaria. "You're Sylvan Monte Carlo, the king. Kings don't cut back." "The business is facing some challenges," pag-amin niya. "Challenges? Or is it because your boring wife is no longer here to manage your money?" Sarkastikong sabi ni Amaria. "Don't blame me for your problems, Sylvan. You wanted this life. You wanted me." Tumalikod ito at pumasok sa kwarto. Iniwan si Sylvan na tulala. Nagsimula na siyang magduda. Mahal nga ba siya ni Amaria o ang pamumuhay na kaya niyang ibigay ang mahal nito? Dahil sa desperasyon, sinubukan niyang hanapin si Luningning.
Nag-hire siya ng private investigator, ngunit maging ang investigador ay nahirapan. It's like she vanished into thin air, Mr. Monte Carlo. The last trace was at the international airport. She boarded a flight to New York, but after that, nothing. Isang gabi, sa gitna ng kanyang pag-iisa sa dating opisina ni Luningning, sinubukan niyang buksan ang mga files sa computer nito. Karamihan ay protektado ng password, ngunit may isa siyang nabuksan, isang folder na may pangalang personal. Sa loob nito, nakita niya ang mga lumang larawan nila. Noong nagsisimula pa lang sila, noong puno pa ng pangarap ang kanilang mga mata. At nakita niya ang isang dokumento, ang kanilang marriage contract. Binasa niya ito, isang bagay na hindi niya ginawa noon. Ang atensyon niya ay nakuha ng isang partikular na artikulo, isang prenuptial clause na idinagdag ni Luningning na ipinagwalang bahala lang niya noon dahil sa pag-aakalang hindi naman sila maghihiwalay. Nakasaad doon na, in the event of dissolution of marriage due to proven infidelity by the husband, 50% of all shares acquired during the marriage under the husband's name shall be transferred to a blind trust designated by the wife. Isang blind trust. Isang pondo na hindi niya alam kung sino ang nagmamay-ari. Bigla niyang naalala ang mga tawag mula sa bangko, ang mga proyektong pinirmahan niya nang hindi binabasa. Nanginginig ang mga kamay. Tinawagan niya ang kanyang corporate lawyer. Attorney Diaz, I need you to check something for me. Ang stocks ko sa Monte Carlo Prime. May anumang pagbabago ba sa ownership? Ilang minuto nang nakakabinging katahimikan ng lumipas. Pagkatapos ay nagsalita ang abogado. Sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. Sylvan, I was about to call you. I just received the papers today. Yes, there's a change. A very big one. Half of your controlling shares have been legally transferred to an anonymous investment firm. The transfer was based on a clause in your marriage contract. It's ironclad. Wala tayong habol. Nabitawan ni Sylvan ang telepono. Ang malamig na pawis ay tumagaktak sa kanyang noo. Kalahati ng kanyang kumpanya ay wala na sa kanya. Ipinamigay niya ito nang hindi niya namamalayan. Ang haliging akala niya ay buhangin lang. Ang babaeng akala niya ay mahina. Ay nag-iwan pala ng isang patibong na ngayon palang nagsisimula. At siya, ang hari, ay dahan-dahang nalulunod sa sarili niyang kaharian. 6 na buwan ng walang tulog, ng walang tigil na pagguhit, pagplano, at pakikipagpulong. 6 na buwan ng pagbuhos ng bawat patak ng kanyang talento at pagnanasa sa isang proyektong naging simbolo ng kanyang bagong buhay. At sa wakas, narito na ang araw na yon. Nakatayo si Luningning sa entablado sa harap ng daan-daang tao, mga mamamahayag, mga kritiko sa arkitektura, mga bigating pangalan sa real estate industry ng New York. Sa likod niya, matayog na nakatindig ang The Ascendia Tower, ang obra maestrang isinilang mula sa kanyang sketchpad. Ang disenyo nito na parang isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka patungo sa langit ay naging usap-usapan na sa buong syudad bago pa man ito matapos. Ang flash ng mga kamera ay nakakasilaw, ngunit si Luningning ay nanatiling kalmado. Ang babaeng dating nasanay na manatili sa anino ay handa nang humarap sa liwanag. Hawak niya ang mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. They say that every great structure begins with a single honest line. Panimula niya, ang kanyang tingin ay malayo. Tila binabalikan ang lahat ng kanyang pinagdaanan. My journey in building this tower was the same. It started from an honest place, a desire to create something that was not just tall, but also strong, not just beautiful, but also full of hope. Nasa gilid ng entablado si Akihiro Datu, nakatingin sa kanya ng may buong paghanga. Paulit-ulit siyang inalok nito na magkasama sila sa entablado, ngunit magalang siyang tumanggi. This is your moment, Ning. Own it, sabi nito sa kanya kanina. At ngayon, naiintindihan na niya.
Ito nga ang sa kanya. Sometimes, pagpapatuloy niya, in architecture, as in life, we must clear an old foundation to build something new, something that can withstand any storm. The Ascendia Tower is a testament to that belief. It is a symbol that from any ending, a brilliant new beginning can rise. Nagpalakpakan ang mga tao. Pagkatapos ng kanyang talumpati, dinumog siya ng mga tao, lahat ay gustong batiin siya. Nakipagkamay siya, ngumiti, at sumagot sa mga tanong nang may kumpiyansang ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya. Hindi na siya ang asawa ni Silvan Montecarlo. Siya na si Luningning Serrano, ang arkitekto ng The Ascendia Tower. Kinagabihan, sa opisina ni Akihiro, natanaw ang kumikinang na syudad. Tahimik silang nagdiwang, isang simpleng bote ng alak at 2 baso. "To Luningning Serrano," sabi ni Akihiro, itinaas ang kanyang baso. "The soul of Hudson Yards." "To Akihiro Datu," sagot ni Luningning, "the man who took a chance on a stranger with a sketchpad." Naganggitian sila. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanilang relasyon ay lumalim mula sa pagiging magkasosyo. Naging magkaibigan sila, magkaramay, walang malisya, tanging respeto at paghanga sa isa't isa. Nakita ni Luningning kay Akihiro ang klase ng lalaking hindi nangaagaw ng entablado, bagkus ay masayang nanonood sa iyong pagkinang. "So, what's next for the famous Luningning Serrano?" tanong ni Akihiro. "Maybe a short vacation," natawang sagot ni Luningning. "And then, who knows, the sky's the limit." Sa unang pagkakataon, naniwala siya sa sarili niyang sinabi. Pag-uwi niya sa kanilang apartment, naabutan niyang nagbabasa ng balita sa tablet si Mayumi. Ang mukha nito ay seryoso. "Ate Ning, tingnan niyo po ito," sabi ni Mayumi, iniabot sa kanya ang tablet. Nasa screen ang isang artikulo mula sa isang kilalang business news website sa Pilipinas. Ang headline, "Monte Carlo Prime Holdings, nanganganib mabangkarote. CEO Silvan Montecarlo, nahaharap sa samut-saring kaso." Binasa ni Luningning ang detalye. Ang pagbagsak ng kanilang stock value, ang mga utang na hindi mabayaran, ang mga proyektong natingga. Nabanggit din ang biglaang pagkawala ng misteryosong arkitekto ng kumpanya na siyang dahilan di umano ng paghina ng kalidad ng kanilang mga disenyo. Walang tuwang naramdaman si Luningning. Walang pakiramdam ng paghihiganti. Tanging isang malalim na buntong hininga. Isang buntong hininga ng kaluwagan na nakaalis na siya bago pa man gumuho ang lahat. At isang bahagyang lungkot para sa imperyong minsan ay tinulungan niyang itayo. Isinara niya ang tablet at ibinalik kay Mayumi. "That's his story now, Mayumi," mahinahon niyang sabi. "This is ours." Kinabukasan, sa gitna ng kanyang bagong tuklas na kapayapaan, tinawagan siya ni Akihiro para sa isang pulong. Ang sigla sa boses nito ay hindi maitago. "Ning, the success of Ascendia Tower is phenomenal. Our investors are ecstatic. They want to strike while the iron is hot. We're fast-tracking our global expansion." Masayang balita ni Akihiro. "That's wonderful news, Aki." "Yes, it is. And our first stop is Asia. We've just acquired a prime property in one of the fastest-growing business districts there. It's a massive project, Ning. A legacy project. It will redefine the city's skyline." Naramdaman ni Luningning ang pananabik. "Where is it?" Huminto sandali si Akihiro na para bang inihahanda siya sa susunod nitong sasabihin. "It's in Manila." Natigilan si Luningning. Manila, ang lugar na kanyang tinakasan. Ang lugar kung nasaan ang lahat ng multo ng kanyang nakaraan. Bago pa man siya makapagsalita, idinugtong ni Akihiro ang mga salitang magpapabago sa lahat. "And I don't want anyone else to design it. I want you to go back. I want you to lead it." Ang opisina ni Silvan Montecarlo ay dati rating simbolo ng kapangyarihan.
Ngayon, isa na itong malamig na kuwebang pinamumugaran ng kanyang mga kabiguan. Ang mga notice of default mula sa mga bangko ay nakatambak sa kanyang mesa. Ang mga tawag mula sa galit ng mga kliyente ay hindi na niya sinasagot. At ang babaeng inakala niyang magiging kakampi niya sa gitna ng lahat ay naging isa na ring tinik sa kanyang lalamunan. Wala nang natitira sa yaman ni Sylvan. Ang mga sasakyan ay hinatak na ng bangko. Ang bahay sa Distrito Esmeralda ay malapit ng ma-foreclose. At si Amaria, na sanay sa marangyang buhay, ay hindi na maitago ang kanyang pagkainis. "Sylvan, my card was declined. Again!" Sigaw ni Amaria isang hapon, pagkapasok sa kanyang opisina. "This is so embarrassing. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko?" "Then maybe you should stop spending money we don't have." Ganting sigaw ni Sylvan, ang kanyang pasensya ay ubos na. "Money we don't have? O pera na wala ka? Huwag mo akong isali sa pagbagsak mo, Sylvan. I signed up to be a queen, not a beggar." Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Sylvan. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang misteryosong investment firm na bigla na lang sumulpot at kumuha sa kalahati ng kanyang kumpanya. Sino sila? At bakit ngayon lang sila kumilos? Dahil wala ng perang pambayad sa isang profesional na imbestigador, ginamit niya ang natitira niyang koneksyon para alamin ang katotohanan. Ipinakiusap niya sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno na silipin ang mga dokumento ng Viridian Holdings, ang kumpanyang nagmamay-ari ngayon ng 50% ng kanyang buhay. Isang linggo siyang naghintay. At isang gabi, habang mag-isa siyang umiinom ng murang alak sa kanyang madilim na opisina, isang sobre ang iniwan sa kanyang mesa. Naglalaman ito ng mga dokumento at ilang litrato. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Binasa niya ang mga pangalan sa likod ng Viridian Holdings, mga pangalang hindi niya kilala. Ngunit ang pangalan ng nag-iisang may-ari ng pinakamalaking share sa Viridian Holdings ay pamilyar sa kanya, si Ricardo Valderrama, ang ama ni Amaria. Isang kilalang corporate raider na matagal na niyang kalaban sa industriya. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi maaari. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga litrato. Kuha ang mga ito ilang linggo na ang nakalipas. Nasa isang pribadong restaurant si Amaria, masayang nakikipag-usap kay Ricardo Valderrama. At kasama nila ang isa sa mga pinakamalaki niyang karibal sa negosyo. Sa isang iglap, lahat ay luminaw. Ang kanilang pagtatagpo sa isang art gallery. Ang mabilis nitong pagkahulog sa kanya. Ang pag-uudyok nito, naiwan si Luningning. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang kumpanya na naibahagi niya dito sa mga gabing magkasama sila. Hindi ito pag-ibig, isa itong bitag. Isang mahabang panloloko na perpektong isinagawa. Si Luningning ay inagawan niya ng negosyo. Siya naman, inagawan ng buong buhay. Sakto namang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Amaria. Dala ang kanyang mga maleta. Ang itsura nito ay kalmado, malamig at walang bahid ng anumang emosyon. "Aalis ka na?" tanong ni Sylvan, ang boses ay garalgal. "Obviously," sagot ni Amaria. Hindi man lang tumitingin sa kanya. "There's nothing left here for me. The show is over." "The show?" Mapait na tumawa si Sylvan, ipinatong sa mesa ang mga litrato. "Magkano ang ibinayad sa'yo ng tatay mo para sirain ako, Amaria? Nasiyahan ka ba sa pagganap mo?" Tiningnan ni Amaria ang mga litrato at sa unang pagkakataon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang namang ngiting mapanlait at puno ng tagumpay. "Oh, so the idiot finally figured it out," sabi niya. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. "It wasn't just about the money, Sylvan. It was about pride. My father never liked you. He wanted to prove that you, the great Sylvan Montecarlo, are nothing without your precious little architect." "So you knew. Alam mo na si Ning ang—" "Of course I knew." Putol ni Amaria sa kanya. "Everyone in the inner circle knew.
You were the only one stupid enough to believe your own lies. You thought I loved you? Oh, Sylvan. Tumawa ito. I loved your money. The money that Luningning made for you. But now that it's all gone, well, you're just you. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay parang yelo. Ang totoo, Sylvan, you and I are the same. We are both thieves. Ang kaibahanan lang, ako, mas magaling. Hinalikan siya nito sa pisngi. Isang malamig na halik. Goodbye, Sylvan. Enjoy your kingdom of dirt. Tumalikod si Amaria at naglakad palabas ng pinto. Hila-hila ang maleta na puno ng mga gamit na binili niya mula sa pera ni Sylvan. Hindi na ito lumingon pa. Naiwan si Sylvan sa gitna ng kanyang opisina. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tiningnan niya ang mga papeles sa kanyang mesa. Ang mga demanda, ang mga notice of foreclosure, ang mga litrato ng pagkakanulo. Ipinagkanulo niya ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya para sa isang babaeng hindi pala siya minahal kailanman. Sinira niya ang sarili niyang tahanan para lang pagbuksan ng pinto ang isang ahas. Sa gitna ng rumaragasang sakit, pagsisisi at galit, isang katotohanan ang nanaig sa lahat. Hindi siya tinalo ni Luningning. Hindi siya sinira ni Amaria. Siya mismo ang sumira sa sarili niya. Ang paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ay kasabay ng malakas na kabog sa dibdib ni Luningning. Halos isang taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang bansang ito, dala ang durog na puso at isang maliit na maleta. Ngayon, nagbabalik siya. Hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang pangalan na kinikilala sa buong mundo. Paglabas niya sa arrival area, agad siyang sinalubong ng flash, ng mga kamera at ng mga mikropono mula sa entertainment at business press. Ang balita ng pagbabalik niya at ng malaking proyekto ng Datu Land Development ay mabilis na kumalat. Miss Serrano, welcome back to the Philippines. Is it true that you're designing the new landmark of Manila? Anong masasabi niyo sa pagbagsak ng Monte Carlo Prime Holdings? Ngumiti lamang si Luningning, isang nangiting kalmado at profesional. Sa tabi niya, si Akihiro Datu ang sumasagot sa ilang mga tanong. Habang maingat siyang ginagabayan ng mga security, papunta sa sasakyang naghihintay. Si Mayumi naman ay nakasunod sa likuran nila, namamangha sa atensyong nakukuha ng kanyang atining. Welcome to the chaotic charm of Manila, biro ni Luningning kay Akihiro nang makasakay sila sa kotse. I missed it, nakangiting sagot ni Akihiro. And I'm glad to be back here with you. Habang binabaybay ng sasakyan ng EDSA, hindi maiwasan ni Luningning na pagmasdan ang mga gusaling na dadaanan nila. Marami sa mga yon ay pamilyar sa kanya. Hindi dahil nakikita niya ang mga ito araw-araw noon, kundi dahil ang mga blueprint nito ay dumaan sa kanyang mga kamay. Bawat kurba, bawat linya, bawat bintanang salamin, lahat ay may piraso ng kanyang kaluluwa. Ngunit wala sa mga ito ang nagtataglay ng kanyang pangalan. Sa mga sumunod na araw, naging abala sila sa mga paunang pagpupulong. Ngunit sa kabila ng kanyang abalang schedule, naglaan si Luningning ng isang hapon para sa kanyang sarili. Nagpunta siya sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina, si Gunita. Umupo siya sa damuhan sa tabi ng puntod nito. Hinahaplos ang malamig na marmol. Hi ma, mahina niyang sabi. Nakabalik na po ako. Isang malakas na hangin ang umihip na para bang isang yakap mula sa kanyang ina. Marami na pong nangyari. Siguro po kung nandito kayo, sasabihin niyo sa akin. Sabi ko na sa'yo anak. Tama po kayo ma. Tama po kayo sa lahat. Pero huwag po kayong mag-alala, sabi niya habang isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Okay na po ako. Mas matatag, mas buo. Ipinagpapatuloy ko na po ang pangarap ko, ang pangarap natin. At sana
Sana proud po kayo sa akin. Naramdaman niya ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa lugar na yon, sa harap ng kanyang ina, nahanap niya ang kapatawarang matagal na niyang hinahanap, ang kapatawaran para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng kanyang pagdalaw sa sementeryo, nagmaneho si Luningning ng walang partikular na destinasyon. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa mga pamilyar na kalsada hanggang sa hindi niya namalayang nasa harap na siya ng isang gusaling dati-rati itinuring niyang pangalawang tahanan. Ang dating makintab na Monte Carlo Prime Holdings sign ay wala na. Sa halip, napalitan ito ng isang malaking for sale banner. Ang mga salaming bintana ay madumi at ang buong paligid ay may aura ng kalungkutan at pag-iwan. Huminto siya sa tapat. Hindi bumababa ng kotse. Pinagmasdan niya ang gusali. Ang unang malaking proyekto na sabay nilang binuo ni Sylvan. Naalala niya ang mga gabing hindi sila natutulog, ang mga tasa ng kape, ang mga pangarap na kanilang pinagsaluhan. Saan napunta ang lahat ng yon? Paano humantong sa ganito? Hindi galit ang kanyang naramdaman, kundi panghihinayang. Panghihinayang para sa pag-ibig na nasayang, para sa tiwalang nasira, at para sa lalaking minsan niyang minahal na naligaw ng landas. Kinabukasan idinaos ang opisyal na press conference para sa paglulunsad ng kanilang proyekto, ang Talatower Manila. Naging matagumpay ito. Nakuha ni Luningning ang respeto at paghanga ng Philippine media sa kanyang talino at galing sa pagsagot. Ngunit sa huling bahagi ng question and answer portion, isang reporter mula sa isang kilalang business tabloid ang nagtaas ng kamay. Miss Luningning Serrano, sabi ng reporter, ang boses ay may bahid ng intriga. Your name, for the longest time, has been associated with the success of your ex-husband's empire. Now, you are back to build a new icon, literally right across the street from the ruins of his old headquarters. Lahat ng kamera ay natuon sa kanya. Ang buong silid ay tumahimik, naghihintay sa kanyang sagot. My question is, pagpapatuloy ng reporter, how does it feel to be building your new legacy on top of the ashes of your ex-husband's fallen empire? Ang tanong ay direkta, matalas, at puno ng lason. Naramdaman ni Luningning ang titig ng lahat. Naramdaman niya ang pagtigil ng paghinga ni Akihiro sa kanyang tabi. Ito ang sandaling kanyang kinatatakutan. Ang sandali kung saan ang kanyang nakaraan at kasalukuyan ay magbabanggaan. Ang katahimikan sa loob ng press room ay halos mabasag sa tensyon. Lahat ng mga mata at lente ng kamera ay nakatutok kay Luningning. Hinihintay siyang sumagot sa makamandag na tanong. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang mikropono, at tumingin ng diretso sa reporter. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay hindi nanginginig. Ito'y kalmado, matatag, at puno ng dignidad. Thank you for your question. Panimula niya, isang bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. But I think there's a slight correction in your premise. I am not building my legacy on top of anyone's ashes. I am building it on a foundation that I laid myself, brick by brick, dream by dream. Tumingin siya sa paligid, sinasalubong ang mga mata ng mga taong naroon. My past is a part of my story. It has taught me invaluable lessons about strength, resilience, and the importance of owning one's truth. But it does not define my future. The Talatower is not about the past. It's about what's next. It's about hope. And it's for the city of Manila. Ang sagot niya ay sinalubong ng palakpakan. Ang reporter na nagtanong ay napahiya at umupo na lamang. Pinatay na ng moderator ang Q&A at tinapos ang press conference. Sa isang iglap, ipinakita ni Luningning sa lahat na hindi na siya ang babaeng dating nagtatago sa anino. Habang papalabas sila ng function hall, palihim na hinawakan ni Akihiro ang kanyang kamay. That was brilliant, bulong nito, puno ng paghanga. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan.
Ning, napatigil si Luningning. Ang boses na yon, kahit 1 taon na ang lumipas, hindi niya malilimutan ang epekto nito sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa di kalayuan si Silvan. Ang lalaking dati mayabang at puno ng kumpiyansa ay wala na. Ang pumalit dito ay isang lalaking payat, gusot ang damit, at may malalalim na eye bags. Ang dating kinang sa mga mata nito ay napalitan ng pait at pagsisisi. Mukha itong mas matanda ng 10 taon. Can I talk to you? Tanong ni Silvan. Ang boses ay nagmamakaawa. Please, just 5 minutes. Tumingin si Luningning kay Akihiro. Tumango ito na para bang sinasabing, "It's okay, I'll be right here." Pumayag si Luningning. Naglakad sila ni Silvan patungo sa isang tahimik na sulok ng hotel lobby. Doon, sa lugar kung saan madalas silang mag-date noon, sa kapihan ng Pag-asa, sila umupo. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Si Silvan ay nakayuko lamang, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Si Luningning naman ay kalmado lang na naghihintay. Ang sakit na dati niyang nararamdaman ay wala na. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Awa. I saw you on TV. Basag ni Silvan sa katahimikan. You were amazing. Thank you. Simpleng sagot ni Luningning. Nahirapan si Silvan na buuin ang kanyang mga salita. Huminga siya ng malalim. I'm sorry. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala nang babalikan. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, I'm sorry for everything. Tinitigan niya ito sa mata. I was a fool. I was arrogant, blind, and weak. Akala ko, ako ang nagtayo ng lahat ng yon. Pero nang mawala ka, doon ko naintindihan. Ikaw ang Monte Carlo Prime. Hindi ako. Ikinuwento ni Silvan ang lahat. Ang tungkol kay Amaria, ang panloloko nito, ang pagbagsak ng kumpanya. Hindi para humingi ng simpatya, kundi para ilabas ang katotohanang matagal na niyang itinatago sa sarili. She betrayed me, Ning, at sa isang banda I deserved it dahil ganun din ang ginawa ko sa'yo. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ngayon, wala na akong lahat. At sa lahat ng nawala sa akin, ikaw ang pinakamabigat. Nakinig lang si Luningning. Ang bawat salita ni Silvan ay hindi na nakakasakit. Ito'y mga salita na lang ng isang taong nalunod sa sarili niyang pagkakamali. I'm not asking you to come back. Pagpapatuloy ni Silvan, pinupunasan ng kanyang mga luha. I'm not even asking you to save me. I'm asking for a second chance. Not in love, but in work. Bigyan mo ako ng kahit anong trabaho sa proyekto mo. Kahit tagatimpla lang ng kape. I want to build again. This time in the right way. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Ang dating mainit na kamay na yon ay malamig na ngayon. Dahan-dahang binawi ni Luningning ang kanyang kamay. Tumingin siya sa mga mata ni Silvan at sa pagkakataong ito, siya naman ang nagsalita. Silvan, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit pinal. Pinapatawad na kita. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Silvan, ngunit nagpatuloy siya. I'm forgiving you. Not for you, but for me. Para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang pagpapatawad ay iba sa paglimot at mas lalong iba sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Tumayo si Luningning. My new company, my new life was built on honesty and integrity. Hindi ko pwedeng isama sa pundasyon na yon ang isang taong minsan nang nagnakaw ng aking mga pangarap. I'm sorry, Silvan, but you have to build your own future, just like I did. Naglabas siya ng pera mula sa kanyang pitaka at ipinatong sa mesa. Sapat para sa 2 tasa ng kape. Good luck, Silvan. Iyon lang at tumalikod na siya. Naglakad siya palayo nang hindi lumilingon. Iniwan si Silvan na nakaupo, mag-isa,
umiiyak ng tahimik sa gitna ng kapihan ng pag-asa. Habang naglalakad siya pabalik kay Akihiro, naramdaman niya ang huling bigat na tuluyan nang nawala sa kanyang puso. Tapos na. Sa wakas, malaya na talaga siya. Ang pag-uusap nila ni Sylvan ay parang isang huling kabanata na isinara ni Luningning. Pagkatapos niyon, isang kakaibang gaan ang kanyang naramdaman. Ang mga multo ng nakaraan na akala niya ay habang buhay niyang pasanin ay tuluyan ng naglaho. Wala ng galit, wala ng pait, tanging kapayapaan na lamang at isang malawak na hinaharap na naghihintay. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang oras at enerhiya sa pagbuo ng Tala Tower. Sa tabi niya, palaging nariyan si Akihiro, hindi bilang boss, kundi bilang isang tunay na katuwang. Magkasama nilang pinupuyatan ang mga plano, sabay na nag-iisip ng mga solusyon sa mga problemang dumarating, at magkasamang nangangarap para sa itinatayo nilang obra. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagpupulong, naabutan sila ng hating gabi sa kanilang site office. Ang paligid ay tahimik, tanging ang tunog na lamang ng aircon at ang kaluskos ng mga papel ang maririnig. Sa tingin ko, kailangan nating baguhin ang flow ng lobby, sabi ni Luningning habang nakaturo sa isang malaking blueprint. It feels too enclosed. It should feel like it's welcoming the city inside. You're right, pagsang-ayon ni Akihiro habang tinitingnan ang plano. What do you have in mind? Sa sumunod na oras, naging abala sila sa pagguhit at pagbabahagi ng mga ideya. Ang kanilang mga isipan ay tila iisa. Ang bawat suhestiyon ng isa ay agad na naiintindihan at dinudugtungan ng isa pa. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, nagtama ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Napatigil sila pareho. Isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Isang bagay na matagal na nilang nararamdaman, ngunit pilit na isinasantabi dahil sa profesionalismo. Ngunit sa pagkakataong yon, sa ilalim ng malambing na ilaw na decorum ng desk lamp, hindi na nila ito maitago. "Ning!" Mahinang sabi ni Akihiro, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mata. Sa lahat ng gusaling na itayo ko, sa lahat ng proyektong pinasok ko, ikaw ang pinakamagandang partnership na nangyari sa buhay ko. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Luningning. Ako rin, Aki. Salamat sa tiwala. It's more than trust, Ning, sabi ni Akihiro. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. It's admiration, respect, and something more. Hindi sumagot si Luningning, ngunit ang pamumula ng kanyang mga pisngi at ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso ang naging sagot niya. Sa loob ng halos 1 taon, ipinakita sa kanya ni Akihiro kung ano ang tunay na kahulugan ng paghanga. Ang hangaan ka, hindi lang sa iyong tagumpay, kundi pati na rin sa iyong mga pinagdaanan. Ipinakita niya kung ano ang pakiramdam nang may kasamang titingalain ka. Sa halip na itago ka, lumipas ang mga buwan. At ang Tala Tower ay unti-unti nang tumataas mula sa lupa. Naging abala ang lahat, ngunit ang namuong pagtitinginan sa pagitan nila ni Akihiro ay lalo lamang lumalim. Hindi ito minadali. Hinayaan nilang natural itong mamukadkad na parang isang halaman na dahan-dahang lumalaki patungo sa araw. Isang weekend, dinala siya ni Akihiro sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Isang tahimik na bayan sa Batangas, sa harap ng isang magandang beach. Tumigil sila sa isang bakanteng lote sa ibabaw ng isang maliit na burol, tanaw ang asul na karagatan. Ang ganda dito, sabi ni Luningning, habang nilalanghap ang sariwang hangin. My parents bought this land years ago. Pangarap nilang magtayo ng bahay bakasyonan dito, pero hindi na nangyari. Kwento ni Akihiro. For the longest time, hindi ko alam kung anong gagawin ko rito. Humarap ito sa kanya. Hinawakan ng kanyang 2 kamay. Pero ngayon, alam ko na. Anong ibig mong sabihin? One day, Luningning Serrano, sabi ni Akihiro, ang boses ay puno ng sinseridad.
I want you to design our home here. Napatitig si Luningning sa kanya. Ang puso niya ay puno ng emosyon. Ang ating tahanan. Ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig. Isang pangakong hindi niya akalaing maririnig niya muli. Bago pa man siya makasagot, isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono. Isang unknown number. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang maikling liham. Ning, nakarating sa akin ang balita tungkol sa ginagawa mong pagtulong sa mga batang gustong maging arkitekto. I sold the old building. Hindi man malaki ang halaga, naisip kong mas magkakaroon ito ng silbi sa'yo. May inilipat akong donasyon sa foundation na sinusuportahan mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ito para bilhin ang kapatawaran mo. Para ito sa mga pangarap na minsan kong sinubukang sirain. Paraan ko na rin siguro ito para bumawi. Hindi sa'yo, kundi sa mundo. Thank you, and I'm sorry. Binasa niya ang liham at sa pagkakataong ito, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngiting walang bahid ng sakit o lungkot. Isinara niya ang telepono at ibinulsa ito. Ang nakaraan ay tuluyan ng nanahimik. So, sabi ni Akihiro na naghihintay sa kanyang sagot. Anong masasabi mo sa alok ko? Tumingin si Luningning sa malawak na karagatan. Pagkatapos ay sa mga mata ni Akihiro na puno ng pagmamahal. I think, sabi niya, I already have a design in mind. 2 taon ang lumipas. Ang Tala Tower Manila ay matagumpay na pinasinayaan. Naging bago itong hiyas sa kalangitan ng syudad, isang simbolo ng pag-asa at pagbangon. Sa mismong araw ng inaugurasyon, sa rooftop garden na siya mismo ang nagdisenyo, sa ilalim ng nagkikislapang mga bituin, lumuhod si Akihiro Datu. Sa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya, kabilang si Mayumi na lumuluha sa tuwa, hinawakan ni Akihiro ang kamay ni Luningning. Luningning Serrano, you taught me how to see the soul in buildings, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. But more importantly, you showed me the soul of a true partner. Will you be my partner in building our life together? Sa pagkakataong yon, sa tuktok ng gusaling simbolo ng kanyang tagumpay, ibinigay ni Luningning ang kanyang matamis na o. 3 taon ang lumipas. Ang umaga ay nagsisimula na hindi sa tunog ng alarma, kundi sa malumanay na hampas ng mga alon sa dalampasigan. Mula sa malawak na bintanang salamin ng kanilang silid, tanaw ni Luningning ang payapang dagat ng Batangas na hinahalikan ng ginintuang sikat ng araw. Isang pares ng malalakas na braso ang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ng kape at ang mainit na hininga ni Akihiro ang kanyang naramdaman. Good morning, Mrs. Datu. Bulong nito sa kanyang tainga, kasabay ng isang magaan na halik. Good morning, Mr. Datu. Sagot ni Luningning. Ipinatong ang kanyang kamay sa mga kamay ni Akihiro na nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Mukhang gising na rin ang dalawang makulit. Naramdaman niya ang sabay na paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Kambal, isang babae at isang lalaki. Ang kanilang mga munting sinag at ulap sa kanilang buhay. Ang bahay na kanilang tinitirhan ay ang katuparan ng pangakong binitiwan ni Akihiro sa kanya sa mismong lugar na yon. Ito ay dinisenyo ni Luningning, hindi bilang isang grandeng mansyon, kundi bilang isang tahanang humihinga kasabay ng kalikasan. Gawa sa pinaghalong kahoy, bato at salamin. Ang bawat sulok nito ay bukas sa liwanag at hangin. Wala itong matataas na pader, tanging mga halaman at bulaklak na nagsisilbing bakod. Isang bahay na sumasalamin sa kanilang pagmamahalan, matatag, transparent at malaya. Nakahanda na ang almusal, Ma'am Ning, Sir Aki. Masayang bati ni Mayumi na ngayon ay hindi na lang kasambahay, kundi parte na ng kanilang pamilya. Siya ang namamahala sa kanilang tahanan, ang kanilang ate na laging nakabantay. Salamat, Ate Mayumi, nakangiting sabi ni Luningning.
habang naglalakad sila papunta sa kanilang dining area na nasa isang malawak na beranda. Hindi maiwasan ni Luningning na mapangiti. Ito na ang buhay na dati sa panaginip lang niya nakikita. Isang buhay na payapa, puno ng pagmamahal at respeto. Pagkatapos ng almusal, sabay silang naglakad ni Akihiro sa dalampasigan, magkahawak kamay. Ang kanilang aso, isang masiglang golden retriever na pinangalanan nilang Kalinaw, ay masayang tumatakbo-takbo sa unahan nila. "Excited ka na ba?" tanong ni Akihiro habang hinahaplos ang tiyan ni Luningning. Excited at medyo kinakabahan, pag-amin niya. "Kaya ko kayang maging isang mabuting ina?" Huminto si Akihiro at humarap sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang muka. "Ning, you built an empire from scratch in New York. You designed two of the most iconic towers in two different countries. You survived betrayal and came out stronger than ever. Kung may isang taong kayang gawin ang lahat, ikaw yon. You're going to be the most amazing mother." Ang mga salita ni Akihiro ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Sa piling nito, hindi niya kailanman naramdamang maliit siya. Palagi nitong nakikita ang kanyang liwanag. Kahit sa mga panahong siya mismo ay nagdududa sa sarili. Umupo sila sa buhanginan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aagaw sa kulay kahel, rosas at lila. "Naalala mo pa ba?" sabi ni Luningning. "Noong una tayong nagkita sa gallery, hindi ko akalain na ang isang simpleng pagtingin sa isang architectural model ay hahantong sa lahat ng ito." "Ako rin," sabi ni Akihiro. "That day, I wasn't just looking for an architect. I think my soul was looking for its partner, and I found her." Sa mga huling sandali ng hapon, habang ang araw ay tuluyan ng lumubog sa karagatan, bumalik si Luningning sa kanyang studio sa loob ng kanilang bahay. Sa ibabaw ng kanyang drafting table, may isang malaking papel. Hindi ito blueprint ng isang mataas na gusali. Ito ang huling sketch ng nursery room para sa kanilang kambal. Isang kwartong may malaking bintana kung saan tanaw ang mga bituin sa gabi. Sa isang pader, iginuhit niya ang isang malaking puno. At sa mga sanga nito, mga ibon na malayang lumilipad. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang isang sanggol ay sumikad. Napangiti siya. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang bumagsak ang taong nanakit sa'yo. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mabuhay ng maligaya. Ang magtayo ng isang buhay na mas matatag, mas makulay, at mas makabuluhan kaysa sa buhay na sinubukang ipagkait sa'yo. At sa tahanang iyon, sa piling ng lalaking tunay na nagpapahalaga sa kanya at sa paghihintay sa mga bagong buhay na darating, natagpuan ni Luningning Serrano Datu ang kanyang pinakamatamis na tagumpay. Hindi na siya ang arkitekto ng mga gusali lamang. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Isang obra, maestrang siya mismo, mula sa pundasyon hanggang sa bubong, ang nagdisenyo at nagtayo. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ni Luningning, isang paglalakbay mula sa abo ng pagkakanulo patungo sa liwanag ng tagumpay at kapayapaan. Nasaksihan natin ang kanyang pagbagsak, ang kanyang tahimik na paghahanda, at ang kanyang maningning na pagbangon. Ano nga ba ang tunay na aral na iniiwan sa atin ng kanyang kwento? Marahil ito ay isang paalala na ang pinakamalalim na sugat ay kadalasang nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin, at ang sakit na dulot nito ay kayang durugin ang ating pagkatao. Ngunit ipinakita sa atin ni Luningning na ang pagkadurog ay hindi nangangahulugang katapusan. Minsan, kailangan nating madurog para muling mabuo. Mas matibay, mas matatag, at mas may kamalayan sa ating tunay na halaga. Ang kwento niya ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano tayo bumangon at magpatuloy. Ang paghihiganti ay parang lason na unti-unting pumapatay sa ating kaluluwa.
Ngunit ang pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa sarili at ang pagpili na maging masaya, iyon ang tunay na tagumpay. Ipinakita niya na ang ating halaga ay hindi nakadepende sa apelyido ng ating asawa o sa kinang ng ating mga ari-arian. Ang tunay nating halaga ay nasa ating dangal, sa ating talento, at sa ating kakayahang tumayo sa sarili nating mga paa. Ang bawat isa sa atin ay may sariling luningning, isang liwanag na hindi dapat payagang patayin ng sinuman. At higit sa lahat, ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na may pag-asa at pag-ibig pagkatapos ng pait. Na may mga taong darating sa ating buhay tulad ni Akihiro na makikita ang ating tunay na kinang at hindi tayo susubukang itago sa kanilang anino. Isang pag-ibig na nagpapatibay, hindi nangaalipin. Sa ngalan po ng aming munting channel, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Luningning, Sylvan at Akihiro. Salamat sa paglaan ninyo ng inyong oras at sa pagbubukas ng inyong mga puso sa kanilang paglalakbay. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ibahagi nyo naman po sa comment section sa ibaba kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso. Kayo ba ay napaiyak, nainis, o na-inspire? At kung meron kayong mga mungkahi o kwentong nais ninyong marinig sa mga susunod nating pagtatanghal, huwag po kayong mag-atubiling ipaalam sa amin. Ang inyong mga komento ang nagsisilbing ilaw at gabay sa aming patuloy na pagkukwento. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong abang lingkod at kakwentuhan, nag-iiwan ng isang paalala. Ano man ang unos na iyong pinagdadaanan, tandaan mo na ikaw ang arkitekto ng iyong sariling kinabukasan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.